Tiniyak ni Senator Wing Gatchalian na tututukan ng Senado ang mga umunoy paulit-ulit na proyekto sa listahan ng Department of Public Works and Highways kasunod ng natukoy na halos 1,400 proyekto na ilang beses nang isinama sa General Appropriations Act mula pa noong 2023 hanggang susunod na taon. Narito ang balita ni Jane Huezan. Natukoy ng tanggapan ni Senator Wing Gatchalian ang 1,465 proyekto na lumitaw ng 3 hanggang 4 na beses sa magkaibang taon na may kabuuang halaga ng humigit kumulang 26 na bilyon. Just to go back to those red flags, kaya importante, Secretary, itong detalye as granular as possible. Importante talagang na-identify natin yung station number, yung length, kasi paglabas ng GA, pag generic siya, talagang aabusuhin to. May temptation na abusuhin. Pwede nga yung sinabi ni Senator Erwin na ayos pa yung kalsada, bakin na. Worse is ghost project. Kasi nga, pwede niya ipakita, tapos na, pero 2 years ago pala natapos na. So, moving forward, we will strictly implement yung station number, the details, starting this coming 2026 budget. Kabilang sa mga proyektong pinuna nito ang construction ng Malolos Diversion Road sa Bulacan at ilang bridge projects na tila 3 ulit anyang ipinagawa sa loob ng 4 na taon. Git ng senador, ang kakulangan ng detalye gaya ng station number ay nagbubukas ng posibilidad ng korupsyon o ghost projects. Kaya't mahalagang malinaw na matukoy ang bawat lokasyon at saklaw ng proyekto. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na isasama sa kanilang pagsusuri ang mga naturang proyekto at aalisin ang mga hindi mapatutunayan o kulang sa dokumento. Yes po, please Senator, and again we want to thank you for your efforts here kasi clearly this has been going on for a long time already. It probably predates 2023 most likely. No? And so, this is beyond you kasi bago pa ito na na-appoint. And ano po, para sa akin, ayusin na ho natin ang tama ngayon. And please, we will get the list. Again po, no, this is clearly not in the same list that was initially sent to us last week. So we will include this in our submissions for Friday. And if hindi ho ma-justify, hindi ho mabigyan ng detalye, tatanggalin na po natin ito. Thank you. Dagdag pa ni Dizon, layunin ng kagawaran na ayusin at linisin ang mga sistema upang hindi na maulit ang mga isyong tulad nito sa susunod na taon. Ako si Jane Huezan, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.